Ay mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So today, gagawa naman tayo ng panibagong video para dito sa ating channel. Pero bago pa tayo magsimula, ay nagpapasalamat po ako sa mga subscribers natin, sa mga supporters natin, sa mga silent viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 5,044 subscribers. So maraming salamat po. Talagang nakaabot na rin po tayo sa wakas ng 5,000 subscribers plus, no? So marami na po talaga. Kaya talagang nakakatuwa po at nakakaganang gumawa ng daily vlog. So magpapagawa po ako ng cake dahil po doon. Pero malapit na rin po kasi yung birthday ko. Kaya isasabay ko na lang sa birthday ko yung cake na ipapagawa ko. Yan. So sa nagtatanong po dyan kung ilang taon na po ako. So sa ngayon 23 years old. So sa September 29 birthday ko po, mag-24 years old na po ako. Yan. Yan. So mga ka-native, yung topic pala natin ngayon kasi marami nagtatanong sa comment section natin kung paano nga ba hindi mag-away yung mga lalaki nating manok, no? So ano nga ba yung ginagawa ko para hindi mag-away itong mga rooster natin? Yan. So tara, pakainin muna natin itong mga alaga natin native chicken tapos mag-uusap tayo about sa experience ko at paano yung ginawa ko para hindi mag-away yung mga native chicken natin ng mga rooster. Tara, let's go. Ito na yung mga manok natin. At ito yung ipapakain natin sa ating mga alagang native chicken. Yan. So itong feeds natin ay napakaganda at talagang ginawa ito para sa mga breeders natin. Yan. So sa mga nagtatanong saan tayo makakabili ng ganitong feeds, mabibili nyo po to sa Doc J Agrivet Trading. Yan. So siya po yung nag-sponsor sa atin ng feeds. Yung sako po nito is nasa 1,250 pesos per 50 kilos na sako. Yan. Pero kapag sinabi nyo na napanood nyo yung video ko at dito nyo nakita yung feeds na ito, mabibigay po si Doc Jojo ng discount hanggang 1,050 pesos per sack. So napakamura na po para sa ganito kagandang feeds. So ito po yung combination ng crack corn, may trigo, tapos merong pellets. Yan. Yung pellets na ito ay Red Vegan PDP. Pati yung ginagamit nating vitamins, yung iniinom ng manok natin, yan. Mabibili nyo rin po yan sa Doc J Agrivet Trading. Yung Doc J Agrivet Trading po ay andito po yan sa Pulomolok. So napakamura po ng feeds dito. Makakabili din po kayo ng mga Bimig Integra sa kanila. At syempre marami pang ibang feeds doon. So pero ganito talaga yung ginagamit natin dito sa manukan natin. Kasi nga po napakamura ng feeds na ito. At syempre yung manok natin ay for meat type lang naman. Hindi naman to pang sports or pang sabong. Wala na, ubos na yung feeds natin. So kukuha naman ako mamaya para pakainin natin yung mga manok natin. Yan. Pero kapag nagbi-breed po kayo, reminder lang po na dapat talaga hindi po talaga overfeed
hindi po talaga overfeeding yung gagawin nyo para sa mga manok nyo. Kasi talaga matatabunan ng taba yung itlog, no, ng mga manok natin. So hindi po mangitlog yung manok natin kasi matatabunan ng taba yung itlog. Yan. So ma-check nyo kapag ganito na po yung butsi nila, medyo lumalabas na po yung balat. Yan, ibig sabihin yan, busog na po yung mga manok natin. So tama na po yan. Tapos magbigay lang po tayo ng mga berdeng halaman. Yan. So sa ngayon, hindi po tayo magbibigay ng berdeng halaman or mga damo-damo. Kasi nga po ay umuulan dito sa amin. Kasi iniiwasan din natin yung acid rain. Baka doon pa magkasakit yung manok natin, baka makusipon. Yan o. Gusto pa nilang kumain talaga. Yan. So tingnan nyo yung napakalaki nating manok o. Yan. So busog na po yan yung butsi niya. So proceed na po tayo sa topic natin kung bakit hindi nag-aaway itong mga lalaki nating manok. Yan o, may nagbita naman doon. Yan. So bakit nga ba hindi nag-aaway itong mga manok natin? Yan. So yung ginawa ko, yung ibang manok, yung ibang rooster dito ay hindi ko po yan na-produce. So yung ibang rooster ay binili ko yung mga malalaki. Yan, yung pula tsaka yung dilaw. Tapos yung iba ay ako na talaga yung nag-produce. Yan. So bakit nga ba hindi na sila nag-aaway kahit mga malalaki na sila? Dahil po yan, sabay silang lumaki. Yan. So kapag sabay lumaki yung mga rooster natin, ay talagang hindi po talaga mag-aaway. Kasi talagang familiar na sila sa isa't isa. So napakakulit ng mga manok natin dito. So humingi pa ng pagkain. Yan. So yung ano kasi, yung manok kapag nag-matured na, tapos tsaka pa lang sila nakita, talaga mag-aaway yung mga rooster natin. Yan. So itong rooster natin, yan o, napakalakas po mag-ano yan, mag-mate. Yan. So yung rooster natin na ito, so kinuha ko po yan sa edad niyang 6 months old. So hindi pa siya fully matured. Yan. So yung 6 months pa lang itong rooster natin, itong dilaw natin, sisiw pa yan na binili ko. Yan. So medyo malayo yung agwat nila. Tapos talaga sabay na silang lumaki lahat dito. Kaya hindi na po talaga nag-away yung mga rooster natin. Pero yung tanong na kapag bumili ako ng rooster na kasing laki nito, talagang pag nilagay ko dito sa range yung binili kong rooster na ganito kalaki, mag-aaway talaga yung rooster natin. Kasi nga fully matured na sila, no? So kapag fully matured na po yung manok natin o rooster, ay talagang meron din po kasi yung tinatawag dito na alpha chicken. Yan. So meron talagang pinaka-head ditong rooster. So ito po yung pinaka-leader na rooster dito. Yan. So siya po yung pinakamatapang na rooster. Lahat ng rooster natatakot po sa kanya. Yan. So kapag siya po yung alpha talaga na chicken, ay syempre siya din po yung pinakamaraming mamimate na mga inahin. Yan. So kapag yung mga nabili nyo, mga ganito palang kalaki, yan. So hindi pa mag-aaway yan. Yan, hindi pa masyadong mag-aaway. Kasi kapag ganito kalaki pa lang yung mga manok nyo, hindi pa mga 6 months old pa lang, talagang kapag nag-aaway yan, kapag nagkasakita na sila, talagang tatakbo na yung mga rooster na yun kasi hindi pa fully matured. Pero kapag ganito yung binili nyo at sinali nyo dito sa range nyo, talagang mahirap talagang patakbuhin yan, no? Or mahirap awatin yung mag-aaway na rooster na ganito na kalaki.
Yan, kasi habang tumatanda yung rooster ay talagang tumatapang talaga, mas tumatapang sila. Yung rooster talaga natin, sila talaga yung pinakamalakas kumain. Tapos sila din naman yung pinakamabigat. Ibig sabihin, kapag sila yung pinakamabigat, sa rooster din tayo nag-i-income ng mas malaki. Yung sinasabi nilang debaking na talagang magdidebek, no? Debaking. Yung ibig sabihin po nun ay magbabawas ng tuka sa manok. Yan. So dati ginawa ko rin yan dito para hindi mag-away yung mga sisiw ko. Yan. So hindi po yun talaga epektibo kapag dito sa native chicken natin. Yan. So hindi yun talaga epektibo dito sa ating native chicken yung magdidebek ng tuka ng manok. Yan. So itong mga manok kasi natin, medyo sabay-sabay na talaga silang lumaki kaya hindi na talaga sila nag-aaway. Paminsan-minsan meron naman nag-sparring dito na mga manok natin. Pero hindi po talaga gaano talagang yung hanggang magkamatayan sila, hindi po talaga ganun. Ang mangyayari kasi kapag nag-away talaga yung mga manok natin, no? Yung mangyayari po dun, kapag sobrang dami na ng rooster nyo, tapos medyo konti lang yung inahin nyo, or mas marami yung mas maraming heads ng rooster kumpara sa hens, ang mangyayari po dun, mag-aagawan po talaga sila ng babae. Yan. So dun po talaga sila nag-aaway talaga. Yun po yung dahilan ng pag-aaway ng mga manok natin. So yung mangyayari dun, yung ibang rooster ay lilipad, no? Lilipad palayo. So yun yung iniiwasan natin. Kaya nga dapat kapag marami na talaga tayong rooster, yun yung ibenta natin kasi malaki naman yung kita sa rooster kasi napakabigat ng mga rooster natin. So dito yung amount ng rooster or tandang ay tama lang para sa mga inahin natin kasi medyo marami din po tayong inahin. Yan. So kapag hapon na po, doon na po talaga nagbabanat yung mga rooster natin na mag-mate. Kasi kapag tanghali, hindi sila masyadong gaganahan kasi mainit. Yan, tignan nyo, talagang takot siya dito sa pula nating manok. Pero yung mga rooster na ganyan pa lang, talagang hindi masyadong aggressive katulad nito, na talagang territorial talaga siya. Tapos yung tandang natin, may paborito din po yung asawain. So sumasabay po yun sa kanya, yung mga inahin. Yung, tingnan nyo, mayroong mga inahin na talagang nakapalibot sa kanya. Ibig sabihin, yan po yung mga paborito niyang asawain. Tapos sa ano natin, sa yung sa dilaw, meron din pong sumasabay. Pero mas marami talagang sumasabay sa mas matapang. Yung manok kasi, kapag matapang yung rooster, marami siyang makukuhang chicks, no? Or inahin. Yan. So kapag hindi na po kinaya ng rooster natin kasi marami siyang babae, meron naman tayong substitution dyan. Marami naman tayong mga binatang rooster. So kaya kapag ganito na po kalaki, yan, ganyan nakalaki yung mga rooster nyo or ganyan, yan, so kaya na pong mag-mate nyan.
Pero kasing laki din po nila or mas maliit pa sa kanila. Pero kapag ganito na po kalaki, ang makaka-mate lang po dyan yung mga malalaking manok. Yan. Ito mataas din po itong babae na ito na manok ko. Ilang araw na pong umulan dito sa amin ngayon. So hindi po masyadong maganda yung na-produce nilang itlog today. So hindi po nakaabot ng 20 eggs. Mga 17 lang ata yung na-harvest ko today. Yan. Yan yung pugad natin. Parang may mangingitlog pa ata. Yan. So mapakita ko na lang yung mga naipon nating itlog. So mag 2 trays na po yun. Yan o. So ito maganda din po itong rooster na ito. So sa pagpili ng rooster, kapag nagbabala kayo na bumili ng rooster, piliin nyo yung matangkad talaga. Yan o, tignan nyo naman napakatangkad ng manok na ito. Yan. At piliin nyo rin yung medyo mataas yung leeg nya. Kasi kapag medyo mataas yung leeg nya, tulad nya no, yan ang batang rooster, ay talagang active yan. Yan. So kapag marami kayong rooster, tapos marami din po kayong inahin, talagang marami kayong mapuproduce na fertile eggs. Yan o. So tignan nyo. So sa vlog ko lang ngayon, ilang beses na pong nag-mate itong rooster natin sa ilang inahin. So wag lang talaga yung bumuhos yung ulan kasi madidelay yung pag-mate nila. Mas mabuti pang mainit. Yan, so ito na po yung mga naipon nating itlog. Yan. So 4 to 5 days pa lang ata. Kasi yung iba, yung mga maliliit ay kinain ko. Kasi pangit kasi yun. Tapos yung medyo may gas-gas, tinanggal ko rin. Yan. So kanina medyo may mga maliit dito. Tapos meron tayong double egg yolk. Yan. So kinandel ko to, doble yung egg yolk dito. So kapag ganito, yan, napakalaki po ng itlog na ito, no? Sa normal lang na itlog. Yan, no? Compare natin. Yan, napakalaki po ng diferensya. Yan. So kapag ganito, medyo marami na akong tinry, no? 3 itlog na ata yung tinry ko na ganito. Hindi po talaga napipisa. Kasi talagang kapag napisa man sila, kambal, masyadong mahirap. Siguro maliit yung sisiyo or merong mamamatay na sisiyo or talagang hindi kakayanin. Kasi masikip dito sa isang itlog lang. So kapag yung ginagawa ko kapag ganito ay kinakain na lang namin. Kasi napakasarap po kasi doble yung ito niya. May mate na naman, no? Yan. Yan. So dito merong mga maliliit. Yan. So ganito, ayoko ng ganitong itlog. So yung ginagawa ko, binibigay ko sa kapitbahay ko or sa mga pamilya ko. Yan, no. Meron napakalit po talaga. So ito po yung gusto kong mga itlog, ganito kalaki. Yan. Masyadong malayong agwat nila. Yan. Maganda sana kung ganito, isa lang yung egg yolk niya. Yan, maganda. Pero wala talaga. Hindi talaga to, mahina talaga yung hatching rate kapag double egg yolk. Yan. So konti na lang, 3 na lang mag 2 trays na. Yan. So dito meron tayong mga itlog pa. Yan. So tinatago ko to sa loob lang ng bahay ko. Yan. So nasa temperature siguro na below 30 degrees Celsius. So wag na pong mas mataas doon kasi talagang yung hatching rate is magiging mababa. Yan o, meron tayo dito. Yan. Yan. So, pasensya na po sa tray ko, no? Nasura tayong cameraman. Yan. So, meron akong kakaibang itlog kanina.
Yan, so tingnan nyo mabuti, focus natin. Yan. Parang may mga maliliit na itlog, oh. Yan. Siguro mga itlog to, ano. So, di ko lang sure. Pero talagang, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong itlog. Merong ganito. Yan. So, kaka-harvest ko lang to nito kanina. Yan. So, medyo marami din ako na-harvest. Yan. Nasa 18 eggs yung na-harvest natin today. So, not bad na. So, kahapon talaga, mas marami yung na-harvest natin. Yan. So, pero meron mga maliliit ngayon. Kaya, bibigay ko na lang sa kapitbahay ko. Tsaka sa pamilya ko. Yan. Para makatikim din sila ng native eggs. Dati yung ginagawa ko niyan is binebenta ko. Yan. Pero gusto ko naman i-share sa pamilya ko at saka sa kapitbahay natin. Para makakain din po sila ng native eggs. So, good job talaga itong mga manok natin. Yun, sana may natutunan naman kayo sa vlogging for today. Yan, yung ginagamit nating feeds para sa mga breeders natin ay pre-conditioner feeds. Tapos yung para sa CCO natin ay Essential Chick Booster. Kung mahirap pong makahanap niyan, ay pwede naman yung BMEG Integra 1000. Yung vitamins natin ay Quick Grow. Kung wala pong Quick Grow sa lugar nyo, pwede po yung Vitamin Pro kasi nationwide po yan, tsaka mura din po, at tsaka napakaganda po ng Vitamin Pro. Yan. So, proceed na po tayo sa shoutout. Shout pala kay Michael Estrada, Joven Baterna, Wilson Israel, from Tabina, Zamboanga del Sur, Rayaj Aladim, na talagang supportive na supportive, Jan Yenos, Jared Mulate, Jel Ramos, May Pet, Nelson Lorete, Elmer Dayagbel, Boy Samonte, Funny Videos, Chicken Joy, Noel Giyanga, Dan Daniel Salvachera, Lady Garcia, Mark Adeba, It's Ayano Aishi, Terence Rubia, Lovely Quesado, Boy Jasper, Leon Sniper Vlog, at kay Ma'am Princess Lizarte na talagang napaka-supportive sa ating mga videos. Mga kanitib, kung gusto niyo po mapashoutout, iwan na po kayo dyan ng comment sa ating comment section para ma-shoutout ko po kayo sa mga susunod nating videos. Tapos kung meron po kayong katanungan na maganda, ay i-question nyo na dyan sa ating comment section kasi namimili din po ako dyan ng mga magagandang tanong para yun po yung mga itopic natin sa ating mga susunod na mga vlogs. Yan. At saka ma-feature ko po kayo sa ating video. At saka kung bago lang po kayo dito or napadaan lang, so please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun na po mga kanitib at kita-kits sa susunod kong video. Bye-bye po.